Okay, live. Hello everyone. Meron lang akong kukwento sa inyo kasi masyado tayong nakikirid away ng mga nangyayari ngayon sa Philippines. Bibigyan ko kayo ng konting pag-asa. Meron akong ikukwento. Totoong kwento to. There was a man na powerful. Nung kasalukuyan siyang langong-lango sa kanyang power, sige lang siya. Ini-enjoy niya. To the point na nakalimutan na niya yung dapat niyang gampanan. At saka nakalimutan niya na siya yung pinakamataas na dapat pinoproteksyonan niya yung batas. Ito, totoong totoo to, ha? Totoong totoo to. Nung nasa power siya, sa sobrang powerful niya, marami siyang nalimutan. Nalunod siya doon sa mga maaring i-offer at maaring ibigay sa kanya ng power na meron siya. Parang siya na yung Diyos, parang ganon. Kasi nga, sa sobrang powerful nitong country na to, nitong tao na to, sabihin natin na talagang tinitingala siya ng lahat. Hi, Lani Maka, thank you for watching. Stella Francisco, nako my friend, thank you for watching. Itong istorya ko, totoo to. Kasi nung itong tao na to, na sobrang powerful, ang daming galit sa kanya. Pero marami ring natutuwa kasi pinoprotektahan niya yung family niya, yung lahat ng magiging pabor sa kanila, tsaka yung mga kaalyado niya. So matotal ito politics. Politician siya. Gandang hapon din, my friend. Ngayon, nawala na siya sa power. Kasi nung muli siyang kumandidato, natalo na siya. So, ang nangyari, hinabol siya ngayon. Alam mo itong istorya na to, Stella Francisco kasi nandito ko sa Amerika Itong tao na to, na super powerful, hindi niya alam, hindi habang panahon nasa iyo ang alas. Tumarating ang malas talaga. Parang people just come and go. Parang ganun ang istorya, no? Pero parang darating ngayon ng swerte, susunod ng swerte, hindi masyadong swerte, tapos susunod malas na, parang ganon. Minalas siya, hindi siya nanalo nung kumandidato siya uli. Ngayon nanalo siya. Pero nung hindi siya nanalo, nung nalamang kakandidato siya for another term of office, talagang nakaplano naman na yung mga isasampang kaso. Kasi during his term of office, marami na talagang nag-ipon ang mga ebidensya laban sa kanya. Tapos, ang hindi niya alam, yung mga tinuturing niyang mga close friends at saka yung mga sinasabi niyang natulungan niya, yun pa yung bumakbak sa kanya. Kaya no friend, no permanent friends, no permanent enemies talaga tayo. Natalo siya. Ngayon, ang daming hearing, di ba, Stella? Kabi-kabila. Sinubaybayan ko yun Ngayon, yung hearing na to, samot-sari, to the point na talagang malalapit na yung eleksyon uli. Nung malapit na yung eleksyon, inapra halos yung hearing. So, ang nangyari, itong taong to, di ba, Stella, na convicted siya. Tapos, dumating na yung botohan. Dumating na yung kampanyahan. Nandong binarel. Hindi nagtagumpay yung mga bumarel. 3 beses ba? O 2 beses siyang binarel. Pero, yung isa tumama, yung isa hindi. Tapos yung pangatlo, hindi naging successful. So, dumating yung blessing uli. Nanalo siya. Yung conviction, tanungin niyo ako, yung conviction, ano yung nangyari? Hi, Rosel Bilar. Alam din to ni Rosel. Yung conviction, natuloy ba siyang makulong?
Natuloy siyang makonvict? Hindi. Kasi nanalo ulit siya. Nanalo siya. Bakit ko kinukwento to? Kasi yung mga nangyayari sa Philippines ngayon, parang nawawala na ng pag-asa yung ibang tao. Ang sabi nila, ngayong nakakulong na ang Dutertes, ngayong na-impeach na si VP Sara, wala ng pag-asa. Hindi po ganon. May kanya-kanyang panahon ng lahat. May kanya-kanya tayong oras. Kung hanggang saan tayo mananatiling powerful, kung hanggang saan tayo mananatiling pur na pur. Kaya nga ang sinasabi ko, yung iba na powerful ngayon, huwag kayong pakasiguro na forever yan. Walang forever. Ang forever lang, changes. Yung sinasabi nila na mga nangyaring gurguran dito sa Amerika, yung nangyari sa Philippines na kidnapping, ipinakulong sa ICC, tapos yung sinasabi nilang bail, pero ang term na ginagamit sa ibang bansa ay interim release, pwede lahat yan. Natatakot yung iba na magkaroon ng interim release si Tatay Digong. Natatakot. Kasi daw baka gumante. Oli, Clyde, thank you for watching. Kasi daw baka paghigantihan yung mga victims. Ang point ko ito, kanya-kanya ng time ang lahat. Kung si Tatay Digong palagante, noon pag gumagante ang mga Dutertes, pero nakita nyo tahimik, di ba? Ang matakot kayo, yung ibang tao na naghihiganti na noon pa. Di ba? Pagkatapos, matakot kayo doon sa mga tao na ramdam ninyo yung paghihimagsik. Dito po sa Amerika, ayan si Rosel Villar, ayan si Stella Francisco Santos, nandito sa Amerika yung mga yan. Alam nila yung nangyayari dito. Dito po sa Amerika, kahit nakaposisyon ka ngayon at nasa gobyerno ka, hindi ka pwedeng maniguro na kung may ginagawa kang anomalya ngayon, hindi ka hahabulin pagtapos mo sa posisyon mo. Hahabulin ka. Sabi ko nga sa inyo, yung kilala namin ni Rosel Villar at ni Esther Francisco Santos na napaka-powerful nung nakaposisyon siya. Ang galing-galing talaga namang hindi mo mahahalata lahat. Kasi ang ganda ng patakbo. Pero nung nawala sa posisyon at hindi nanalo, lumitaw ang lahat-lahat. Meron palang nangyayari na hindi namin nakikita. Nakonvict. Sino mag-aakalang makukonvict? Ako nga, hindi ko akalain makukonvict . Talagang kahit hinahating gabi yun, sinusundan ko yun. Kaya yung pong mga nagsasabi, nawala yan, immune yan sa mga kaso-kaso kasi ganito, nasa posisyon. Merong sinasabi, executive blah blah. Huwag kayong maniwala doon. Lahat may katapat. Kung ngayon nakakalusot ng ibang tao na gumagawa ng mga karumal-dumal sa mga kapwa-tao sa bansang Pilipinas, asahan nyo, may tutugis dyan. Binabaliwala nila at binabaluktot ng mga tao sa iba't ibang panig ng mundo ang batas. Pero nung nakita ko yung nangyari dun sa napaka-powerful na bansa, talaga naman. Gusto ko siya . Gusto ko siya. Nung kumandidato siya noon talagang sabi ko, gusto ko yan. Tapos nung natalo, malungkot ako. Ngayon nanalo uli. Gustong gusto ko siya. Kaya nga nung nakikita ko makukonvict, ang lungkot ko, kala ko hindi mananalo. Sino tinutukoy ko, alam niya yan. Alam yan ni Rosel, kilala rin yan ni Stella Francisco Santos. Tignan niyo siya, na-convict. Gasino pa yung mga maliliit na bansa. Kaya yung takot ninyo kasi nagkaroon ng interim release, pansamantala, bagamat positibo doon sa ibinibintang sa kanya, huwag kayong kabahan kasi yung judgment meron sa lupa.
kung merong judgment ang Diyos sa taas, sa heaven, sa langit, meron ding judgment sa lupa. Hindi lang yung judgment ng tao, judgment din yun ng Diyos. Ginagamit niya yung mga tamang tao para mag-render ng judgment. Nakakalungkot lang kasi napaiikot nila yung mga inaasahang batas ng mga tao. Pero ganun talaga. Sabi nga, pag mayaman ka, marami kang kakilala, may power ka. Pero pag wala kang pera, wala kang power, kawawa ka. Pero ang hindi nila alam, yung walang power ngayon, pinagpapala ng Diyos yun, nagkakaroon ng power. Nung nalaman kong nagkaroon ng interim release, sabi ko, ito, mas malala. Yung naging, mas malala ba? O mas malala pa rin kay Tatay Digong? Parang mas malala yung tingin ko dito kasi talagang nagkaroon ng MURDER talagang nagkaroon ng MURDER. Yeah. Na talagang nagkaroon ng pag-hold, di ba? Ngayon yung kay Tatay Digong, ang problema doon talaga, mag-testify daw yung mga witness, mga victims. Ito ako. Ang tagal kong nakikipaglaban sa husgado. Simple lang ako. Doon sa probinsya namin, merong tinatawag na Palayan City, yung capital city ng Nueva Ecija. Nagsasampa ako ng kaso doon, hinahabol ko yung sustento ng anak ko sa tatay nila. Pag gumawa ng testimonya ang isang katulad ko, kailangan magpapanotaryo ako ng testimonya ko doon sa abogado. Pero bago notaryohan ng abogado yung testimonya ko, kailangan ko ng ID na nagpapatunay kung sino ako. Kung saan ako nakatira, yung pagkakakilanlan sa akin. Ngayon kumuha ako ng mga witness. Yung mga witnesses ko, kailangan din ng testimonya, notaryohan ng abogado. Pero bago notaryohan ng abogado, yung testimonya ng mga witnesses, kailangan may mga valid IDs. Nagagalit si Attorney Conti at saka si Attorney hindi ko matandaan yung apelyido ng isang attorney. Bakit kailangan hanapan daw ng ICC ng ID ang mga testigo o mga victims? Di Tatay Digong, hello. Kung yung local sa Philippines, kailangan mo ng IDs, international yung ginagadgad nyo. International na yung gusto ninyo. Dahil ang sabi ni Attorney Claire Castro, yung PCO, USEC ng Malacanang, is gonna kinda questionable daw ang batas sa Philippines. Attorney, pasado ka sa bar. After nitong administration na to, ano kaya ang kakaharapin mo? Gayong ikaw mismo na abogado, sinasabi mong questionable ang batas ng Philippines, lalo ang Supreme Court. Diba? Kaya mas gusto mo na lahat ng magkakakaso dalhin na sa ICC. Kaya dinala nyo si Tatay Digong bilang panimula. Trial. Diba? Testing. Paano ka kaya pag natapos ang administrasyong Marcos? Ako nagkukomento lang nagkukomento ako. Bakit ako biglang nag-live? Kasi may napanood ako. Galit na galit yung pangalawang abogado ng mga EJK victims dahil lang sa ID. Hindi ako abogado, dentista ako Sa pag nagbubunutan ng ipin, expert ako dyan. Kaawaan ng pustiso, kung ano gusto mo patungkol sa bunganga, sige, go ako. Pero hindi ako syunga. Hindi ako tanga. Para hindi ko malaman na kailangan ng ID. Yun nga dadalhin mo lang sa ospital Kung minsan dahil kailangan mo ng PhilHealth, asa ng ID mo ng PhilHealth? Para ma-enjoy mo yung benefits ng PhilHealth. Kasi ito, ipinakulong nyo yung dating presidente ng Pilipinas. Ayaw nyong maglitaw ng ID dahil sinasabi nyo, poor ang mga victims.
At saka pag sinabi extrajudicial killings, yung napatay, na 43, patay. Diba? Killed. Patay. Sa bagay, paano magkaka-ID nga yun? Pero, meron yung death certificate. Pag ang testigo nyo o witness nyo ay patay, hindi hahanapan ng ID yun. Reasons why hinahanapan kayo ng IDs nung mga abogado ni Tatay Digong, simply because buhay yung sinasabi nyong victims. Diba? Kaya hinahanapan kayo ng ID. Pero kung patay yan, walang tanungan. Death certificate ang ilalabas nyo yan. Tapos, dun sa death certificate, lilitaw dun. Kailan namatay? Ano ikinamatay? Sino siya bago siya namatay? Tapos, ang sinasabi pa ninyo, kesyo, marami pang darating na mga testigo. O, di ba? Na marami. Hindi paramihan ng testigo ang laban. Kung hindi, yung isang testigong matindi, yung isang testigong malakas, na kaya niyang patunayan na pinatay nga ni Tatay Digong nang walang laban. Uulitin ko yung istorya ko. Yung kumpare ko, tsaka yung mga kumari ko, ikinalat lukaret daw ako sa Bungabong Nueva Ecija. May sarili ako eskwelahan. Yun. Ang dami kong kinausap para tumistigo. Wala, natakot lahat. Kasi kinakausap nila. So, sabi ko doon sa isang kumari ko, Mare, hindi ko naman kailangan ng nanay o tatay o mga matatandang testigo. Ang kailangan ko lang isang estudyante. Isang estudyante lang, isang bata lang na magsasalita ng totoo. Sige Mare, kung payag yung anak ko, kunin mo. Ikaw ng kumari ko, taga Pook Rizal, Bungabon, Nueva Ecija. Kinausap ko yung bata yata ng grade 5 o grade 4. Ang sinabi lang ng bata do sa judge, opo, nagbabahay-bahay po si Kuya Alex Baula. Ay, naku, nabanggit ko. Diba? Opo, nagbabahay-bahay po siya. Pinupuntahan po niya kami. Sabi niya, umalis na kayo dyan. Lokalo kayo may-ari ng Montessori na yan. O, diba? O, bla bla, da. Yun lang. Wala nang hinanap. Kaya yung EJ case na yan, na sinasabing 30,000 yung lilitaw na testigo, dahil 30,000 yung napatay, hindi nyo maililitaw lahat yan. Kaya yung sinasabi ni BP Sara na tinutuglig sa inyo na bakit hinahanap ang pangalan, natural. O ngayon, hindi lang pangalan ang hinahanap, ID. At hindi basta ID. National ID or passport. Paano ka makakakuha ng national ID o passport? Kailangan mo ng 2 valid IDs ng government. O hindi man government siguro. Para makakuha ka nun. Tsaka, kailangan mo ng NBI. Paano makakakuha ng NBI? Yung mga testigo nyo. Sabi nyo nga, walang pera. O, ay naipadala nyo nga si Tatay Digong doon. Yun. Yung matanda, naipadala nyo doon sa ICC, sa Netherlands. Walang passport. Walang pagkakakilanlan, walang ID. Yun na ba uso ngayon? Kaya yung sinasabi nyo na panalo na kayo, may papakulong nyo forever. Sabi ko nga sa inyo pinaka-powerful na taong nakilala ko. Nagulat ako nung wala na siya sa posisyon, sinampahan siya ng sangkaterbang kaso. Yan ba yun? 36 counts ba ng conviction? Parang ganun, dami. O, di ba? Dami talaga. O, nanalo uli. O, di nga. O, di ba? Kaya yung sinasabi ninyo na forever, walang forever. Doon ako nagkakaroon ng lakas ng loob. Ang Diyos mahusay talaga Very good talaga. Very nice. Talagang omnipotent God. Omnipotent talaga. Talagang napaka sobra-sobra. Piruin mo. Napayuko niya yun. Diba? Walang makakaano. Untouchables nga Ano sino to? Mylene Donquillo Oblea, thank you for watching. Oh, untouchable nga Kaya sabi ko nga,
Yung pagkalaki-laking bansa, wala siyang nagawa sa batas. Kasi na pa yung maliit na bansa. Kaya yung Bisaya na taga California, nagtatago siya ngayon eh. Naaawa ako sa kanya. Kasi talaga namang bumabaliktad lahat ng baliktad. Pero bumibilis ang lakad ng araw sa Philippines. Malapit na yung eleksyon. Malapit nang bumaba, malapit nang lumitaw yung bukang liwayway. Kasi, unti-unti nang bumababa yung araw nila, dumidilim na ang buong paligid. Pero pagkatapos ng dilim, tandaan ninyo, mayroong liwanag. Pag sumilay yung liwanag, bonggang-bongga yan. Walang makapagtatago. At eto pa, isa sa ikinagagalak ko dito sa Amerika, i-type lang yung pangalan mo, tapos ilagay lang yung birth date mo, lilitaw yung istorya mo simula nang tumungtong ka sa lupang ito. Kaya kung meron kang nagawang hindi maganda, recorded yon. Hindi ko lang alam sa Philippines kung ganun na yung proseso. Pero dito sa Amerika, nakakatakot gumawa ng anomalya. Kasi, pag sinabing give date of birth, sabihin mo, ganun po. Tapos, okay. SS number. Ay, patay ka na. Diba? At makikita. Kaya, ang bilis dito. Yung mga istorya ng mga OFW, paniwalaan nyo sila. Totoo yung sinasabi nila. Ano ba ang mapapala namin kung kami ay magsisinungaling? Ano ba yung pwede namin, o ano yung makukuha namin na pabor sa amin kung gagawa kami ng kwento? Ang amin, nagbibigay kami ng pag-asa. Nagbibigay kami ng lakas ng loob. Sabi ko nga, sino makapagsasabi na andito ako ngayon at maganda na ang buhay? Samantalang dati-dati, dinuduran lang ako ng politiko na taga-Bungabong Nueva Ecija. Tapos, nasa Marikina ako, after akong masunugan, nagsasaing ako ng hinugasang tutong, inihahalo ko sa bigas. Hindi ko itinatatwayan. Pinagtatawanan ako ng mga kaklase ko noon sa high school, na akala ko nung tinanggap ko sila sa kondo na inuupahan ko sa Maynila, okay lang, pinagtawanan nila ako. Pero, nung nalaman ko yun, hindi nangangahulugang gagantihan ko sila. Ang akin lang, okay na ako. Yung mga tao na akala mo, kaibigan mo, hindi. Dahil sila, para silang mga putakpe. Na naamoy yung tamis mo, yung bango mo, pagkatapos, kinakagat ka nila hanggang sa magkaroon ka na ng infection na halos ikamamatay mo na. Yung friends, best friends, hindi na ako naniniwala. Kasi, yung nangyari sa buhay ko, yung mga best friends ko, yun ang best enemy nangyari sa buhay ko. Sila yung best enemy ko. Kasi, alam nila story ko eh. Kaya naman dahil alam nila, di ilatag natin. Grace Villar Maninding, ay nako, Kasin, ganda. Hi, thank you for watching. Hindi masamang umamin kung ikaw ay hindi na maganda buhay. Ang maganda doon, yung hindi mo magandang katayuan, nawa, maging magandang ehemplo para sa iba. Nang sa gayon, yung mga taong mga walang pag-asa, magkaroon ng pag-asa, hindi ba? Uulitin ko po, yung kilala kong napaka-powerful na convict, gasino pa yung hindi powerful ang hindi ma-convict, di ba? Pero, kung ikaw ay naaambunan
nung power ng isang tao, nung immunity ng isang tao, maswerte ka. Pero huwag kang mag-alala. Pag nawala yung immunity ng tao kung saan ka nakadikit, kawawa ka. Kasi, magiging kawawa din siya. Ganun lang yun eh. Parang dumikit ka sa uling, magkakauling ka. Dumikit ka sa may virus, magkaka-virus ka. Pinakamaganda, shut up. Diba? Sige po. Thank you for joining. O, hindi ba? Nakabanat na naman ako, no? Ang akin lang, huwag mawawala ng pag-asa. Nangyayari yung mga trahedya nang hindi natin alam. Ang mahirap lang doon, ang sakit ng trahedya. Parang hindi mo kaya. Pero ang sabi nga, may nauuna lang. Merong nahuhuli. Kung may nauna sa'yo na mahal mo, darating ang time. Ikaw naman din ang kasunod. Di po. Kaya ang akin lang. Take one step at a time. One step now, second step mamaya, o bukas. Basta one step at a time. Magiging okay din. Nakikisimpatya ako sa malulungkot dahil malungkot din ako. Pero ano magagawa ko kung hindi mamili? Pinipili ko maging masaya. Nagiging masaya ako pag nagla-live ako. Diba? Kung gusto nyong sumaya, go live. Sige po. Thank you everyone. Pinsan, Grace Villar Maninding. Loves kita. Alam mo yan. Malungkot din ako eh. God bless sa ating lahat. Ito si caregiver Nana ng Illinois, USA. Huwag nawawalan ng pag-asa. Hanggat humihinga, may pag-asa.